Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, habang si Zubaji ay gulat na gulat. Si Ambrose ay nagsalita. Ama, Uncle Zubaji, sa aking pagkakarinig ang hammer na iyan ay tinatawag na Anvil of Valor. Ang hammer ng God of Justice. Ang hammer na iyan ay may pagkahawig sa aking Tyrant Hammer. Kung ganun ang tinataglay na lakas ng hammer na iyan ay tulad din ng tinataglay na lakas na Tyrant Hammer. Nang marinig ito nila Daryl at Zubaji, si Daryl ay nagsalita. Ambrose, mukhang nagkakamali ka aking anak. Dahil ang Anvil of Valor Hammer ay isang sandata ng mga sinaunang Diyos. Ang Anvil of Valor Hammer ay ginamit ng Gods of Justice. Sabi ni Daryl at si Zubaji naman ay nagsalita din at sinabi. Ambrose, tama ang iyong ama. Napakalaki ng agwat ng lakas ng Tyrant Hammer mo sa Anvil of Valor Hammer ng Gods of Justice. Ang Anvil of Valor Hammer ay nagtataglay na ng sobrang lakas at mas lumalakas pa ito. Ngunit hindi ko alam paano papalakasin ang Anvil of Valor Hammer na ito. Basta sa aking pagkakaalam mas kaya pa nito lagpasan ang tinataglay niyang lakas. Sabi ni Zubaji, nang marinig ito ng lahat, sila ay labis ang pagkagulat. Si Yvette ay nagsalita at sinabi, kung ganun, ang hammer na iyan ay sadyang napakahiwaga, na nagtataglay ng sobrang lakas na kapangyarihan at spiritual. At maswerte tayo na hindi napunta ang hammer na iyan sa iba na nagtataglay na kasamaan. Kung hindi ang Anvil of Valor Hammer na iyan, ay magagamit upang pumatay ng madaming mga tao. At magamit sa kasamaan ang hammer na Anvil of Valor. Sabi ni Yvette. At sila Irene at ang iba ay nagsalita din. Tama si Empress Yvette, buti na lang ang binibini na nagmula sa assassin sect ang nakakuha dito. At ngayon ito ay niregalo na nila sa iyo mahal namin Emperor. Dahil kung napunta nga ito sa iba na ang pag-uugali ay sobrang sama. Nakakatiyak kami na ang ating mundo ay malalagay na naman sa kaguluhan. Sabi nila Irene at ng iba pa. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Tama kayong lahat. Kaya salamat sa assassin sect sa pagbigay sa akin ng ganitong kalakas na hammer. Sabi ni Daryl. At si Ambrose ay muling nagsalita. Binibini na nagmula sa assassin sect. Paano napunta sa iyo ang ganitong klaseng sandata? At saan mo ito nakita? Sabi ni Ambrose. Nang marinig ito ng lahat. Lalo na si Lily. Si Lily ay hindi nakaimik. Hindi niya masabi-sabi na ang Anvil of Valor Hammer ay kinuha niya sa isang tulisan. At maya-maya, si Daryl ay nagsalita at sinabi, binibini na nagmula sa assassin sect. Nakakasiguro ka ba na ang hammer na ito ay ibibigay mo sa akin bilang regalo? Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita at sinabi, mahal na Emperor ng Westrington. Kinagagalak ko na kayo ay bigyan ng isang regalo na tulad niyan. At sana ito ay tanggapin nyo. Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi, kung ganun, lubos akong nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa regalo na ito. Ano ang dahilan bakit binigay mo sa akin ang ganitong kaalagang sandata? Sapagkat ito ay inyong magagamit para maprotektahan ang inyong sekta. At ang sandata na ito ay nagtataglay ng sobrang lakas. Sabi ni Daryl. Nang marinig ito ni Lily siya ay nagsalita. Mahal na Emperor sa aking pagkakaunawa sa hammer na iyan. Ang hammer na iyan ay mas lumalakas kapag ang may hawak sa kanyang ay nagtataglay ng sobrang lakas na spiritual.
Malalagpasan nito ang tinataglay nitong lakas. Kung gumagamit dito ay nagtataglay ng nakakatakot na spiritual. Tulad niyo mahal na Emperor. Sa tingin ko ang hammer na iyan ay mas okay kung ang hammer na iyan ay mapunta sa iyo. At sigurado din ako, ang hammer na iyan ay iyong mababantayan ng lubos. Dahil kung ito ay nakita at mabalitaan ng lahat. Lalo na sinabi niyo na ang Anvil of Valor Hammer ay isa sa mga sandata ng mga sinaunang Diyos. Mas magiging interesado ang ibang nilalang na makuha iyan. At dahil sa inyong lakas na tinataglay mahal na Emperor, maprotektahan nyo din ang Anvil of Valor Hammer sa ibang nagnanais makuha ito. Sabi ni Lily. At si Zubaji ay nagsalita din. Naalala ko na paano mas lumakas pa ang tinataglay na lakas ng Anvil of Valor Hammer. Tama ang babae na iyan, Brother Daryl. Ang Anvil of Valor Hammer ay mas lumalakas kung ang gumagamit dito ay isang katulad mo na may nakakatakot na spiritual. Ngayon pa lang, Brother Daryl, binabati na kita sa pagkakaroon mo ng isang sandata na tulad niyan na Anvil of Valor Hammer. At dapat ito ay hindi mawala sa iyong pag-iingat, dapat mo mas iwasan ang lahi ng ibang nilalang. Sapagkat sa mundo natin wala naman mas malakas pa sa iyong tinataglay na spiritual na lakas. Dahil kung mapunta nga ito sa ibang nilalang, lalo na ang lahing demonyo. Nakakasiguro ako na ang mundo natin mga tao ay katapusan na. Sabi ni Zubaji. Maya-maya, si Lily ay babalik na sa kanyang kinauupuan. At si Lily ay nagsabi, "Mahal na Emperor ng Westrington, ako ay babalik na sa aking kinauupuan." Nang maglalakad na si Lily, biglang hinawakan ni Daryl ang braso nito at sinabi, "Salamat ulit sa iyong regalo." Sabi ni Daryl. At si Lily ay nagsalita, "Walang anuman mahal na Emperor Daryl." At si Lily ay tuluyan ng bumalik sa kinauupuan nito. Sa kanyang pagbalik, si Sect Master Marvin ay bumulong sa mahinang boses at sinabi kay Lily, "Kapatid, ayon sa aking pagkakarinig sa Emperor ng North Mona, ang hammer na iyon ay talagang kapakipakinabang. Ang hammer na iyon ay natatangi sa lahat ng sandata na nakikita at lumalabas sa ating mundo. Tingin mo ba dahil sa hammer na iyon, ay nakuha natin ang loob ng mahal na Emperor ng Westrington?" Sabi ni Sect Master Marvin. Nang marinig ito ni Lily, siya ay magsalita. "Sa tingin ko, Brother Marvin, oo, nakuha na natin ang loob ng Emperor ng Westrington. Mamaya pwede mo nang sabihin sa kanya ang mga nais natin. Kapag nagsimula na sila sa pagtalakay sa ganong senaryo." Sabi ni Lily. Nang marinig ito ni Sect Master Marvin ng Assassin Sect, siya ay ngumiti at sinabi, "Mahusay aking kapatid." At maya-maya si Zubaji ay nagsalita, "Oo nga pala, Brother Daryl. May dala-dala din akong regalo para sa iyo." Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay ngumiti at sinabi, "Brother Zubaji, alam ko na ang nais mo gawin. Haha, bibiruin mo na naman ako. Kilala kita, Brother Zubaji." Sabi ni Daryl habang ito ay natawa. Nang marinig ni Zubaji ang mga sinabi ni Daryl at ang pagtawa nito, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Brother Daryl, seryoso ako. Alam ko na kinakailangan mo ng mga kasundaluhan upang magawa mo ng ayos ang mga nais mong pagbabago sa buong lugar na nasasakupan ng Westrington. Kaya, ang 500 kasundaluhan na aming kasakasama ng aking asawa na tumungo dito, ay simula ngayon, sila ay kasundaluhan mo na. Alam ko, kulang peren iyon. Ngunit ang 500 kasundaluhan ay kahit papano ay may tatalaga mo na sila sa nais mo ipagawa sa kanilang lahat." Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito ng lahat, si Ganggang ay napatingin kay Zubaji. At napabulong, "Ano? Ang 500 kasundaluhan na nagmula sa aming imperyo ay ibibigay lang ng aking asawa sa Westrington? Nasisiraan na ba siya?" Sabi ni Ganggang sa kanyang sarili. At si Daryl ay hindi makapaniwala nang marinig niya ang mga sinabi ni Zubaji, lalo na sa pagbibigay nito ng 500 kasundaluhan sa Westrington. At maya-maya, tumayo si Daryl at sinabi, "Salamat, Brother Zubaji. Salamat sa mga kasundaluhan na binigay mo para sa aking imperyo." Sabi ni Daryl. At si Ambrose ay nagdesisyon na din. "Aking ama, ang aking mga kasundaluhan na dala-dala ngayon ay iiwan ko na din sa iyong imperyo upang magamit mo sila at mautusan. Kanina sinabi mo sa amin sa seremonya na iyong ginanap. Ang nais mo ay magtatalaga ka ng mga kasundaluhan sa bawat nasasakupan ng Westrington upang magbantay ito. At mas, isasagawa mo ito
kung tatanggapin mo ang libo-libong kasundaluhan na aking daladala ngayon. Sabi ni Ambrose. At si Yvette ay ganun din. Tama si Ambrose, aking mahal na asawa. Mas kailangan mo ngayon ng madami kasundaluhan upang magawa mo ang mga nais mo para sa Westrington at sa ikakatahimik ng ating mundo. Nais ko din ibigay sa iyo ang libo-libong kasundaluhan ko din na daladala ngayon. Para sila ay iyong may tatalaga kahit saan. Sabi ni Yvette, nang marinig ito ni Daryl. Siya ay halos maiyak, at si Daryl ay ngumiti at sinabi, "Salamat sa inyo. Salamat aking anak. Salamat aking Empress. Sa totoo lang iniisip ko simula kahapon kung paano ko madadagdagan ang aking mga kasundaluhan. Naisip ko na maglakbay ulit upang maghanap ng mga tulisan upang sila ay aking kausapin at sila ay mabigyan ng isang pagkakataon na magbago. At ang mga tulisan sana ang gagawin ko mga kasundaluhan. Tulad ng dating panahon, nung una ko binuo ang Elysium Gate Sect." Sabi ni Daryl. "Pero dahil sa inyo, hindi ko na kailangan pa maglakbay at maghanap ng mga tulisan. Salamat dahil binigyan nyo ako ng sapat na mga kasundaluhan upang simulan ko na ang mga dapat gawin sa buong lugar na nasasakupan ng Westrington. Salamat Brother Zubaji, salamat aking Empress. At salamat Ambrose, aking anak," sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng lahat, lalo na sila Yvette at Ambrose. Sila ay tumayo at naglakad patungo kay Daryl at sila Ambrose at Yvette ay yamakap kay Daryl at sinabi ni Ambrose, "Ama, alam naman natin na ang Elysium Gate Sect ay iyong pagmamay-ari. Kaya ang mga kasundaluhan na aking binigay sa iyo, ay pagmamay-ari mo din. Kaya wag ka na magpasalamat pa sa akin ama." Sabi ni Ambrose nang nakangiti. At si Yvette naman ay nagsabi, "Mahal kong asawa, kulang pa nga ang binigay namin regalo sa iyo. At alam ko ang mga kasundaluhan na aming binigay ay pakinabang ng lahat. Kaya wag ka na magpasalamat. Mahalaga, magagawa mo na ang pagbabago sa Westrington. Simula ngayon," sabi ni Yun na Yvette. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!